Robert Williams binabalak ng Lakers na kunin sa Portland Trail Blazers lalo at sobra-sobra na ang kanilang mga sentro. Pero bago yan, Lakers interesado na talaga na kunin ang 7-footer na sentro mula sa Charlotte Hornets. At ito nga ay si Nick Richard, ang 42nd overall pick ng Hornets noong 2020 NBA Draft. Isa nga itong sentro na mahusay kumuha ng rebounds at malakas din pagdating sa ilalim. Na last season ay nag-a-average ito ng 9 points at 8 rebounds. Effective nga daw itong player sa palibot ng rim lalo at may average ito na 69% sa field goals. May 2 taon pa nga itong natitira sa kanyang kontrata sa Charlotte Hornets. Kaya bagay na bagay ito na maging sentro ng Los Angeles Lakers. Lalo at itong si Jackson Hayes ay limitado lamang ang kanyang pagiging sentro sa Lakers. Habang itong sila Jared Vanderbilt at Christian Wood ay wala pa dahil sa kanilang mga injuries. Tapos ang bago pa nilang player na si Christian Koloko na nasa 2-way contract ay hanggang sa ngayon ay hindi pa binibigyan ng clearance ng NBA. Kaya naman ay tamang-tama lang talaga si Nick Richard na ang kunin kagad ng Los Angeles Lakers. Lalo at last season ay maganda ang kanyang ipinakita sa kanilang kupunan. Na kung saan ay nakagawa ito ng 37 double figures performance at meron din itong 3 20-point double-doubles. Kasama na nga rin ang kanyang career high na 26 points at 13 rebounds performance laban sa Utah Jazz last February. Kaya solid talaga na kunin ng Los Angeles Lakers si Nick Richard kaagad. Para naman bago pa lang magsimula ang season ay makasama na nila ito sa kanilang kupunan. Kung mag-aantay pa kasi ang Lakers kay Jonas Valanciunas ay December 15 pa kasi ito bago maging eligible sa trade. Lalo at kakasign pa lang ni Jonas Valanciunas ng kontrata sa Washington Wizards nitong nakaraang summer. Pero bukod naman sa Los Angeles Lakers ay andyan din ang mga kupunan ng Cleveland Cavaliers at New York Knicks na interesado din kay Nick Richard. Kaya tingnan natin mga idol kung magkakasundo ba ang Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets sa isang trade para makuha ng Lakers si Nick Richard. Samantalang bukod naman kay Nick Richard ay may iba namang choice ang Lakers para kunin nilang sentro. At isa na nga daw itong si Robert Williams na maaaring kunin ng Los Angeles Lakers via trade. Paano ba naman ay sobra-sobra na ang mga sentro sa kanilang kupunan? Nandyan nga itong sila DeAndre Ayton Dupree at Donovan Clingan ang 7 overall pick ng Portland Trail Blazers sa nakaraang NBA Draft. Tapos kasama pa si Robert Williams na 6 games nga lang itong naglaro last season sa Portland Trail Blazers. Ito ay dahil sa naging injury nito sa kanyang kanang tuhod, na kinailangan nga nitong sumailalim sa isang surgery para ayusin ito. Nakakapag-shooting na rin naman daw si Robert Williams sa practice ng Portland Trail Blazers. Pero hindi pa ito nakakapaglaro sa kanilang preseason games na ayon pa sa injury report ay meron pa itong hamstring injury. Pero inaasahan naman ito na magiging healthy sa papasok na 2024-25 season. Kaya naman ay solid ito sa Los Angeles Lakers dahil kilala si Robert Williams na isang mahusay na rim protector at rebounder. Ito nga ang mga area na kung saan ay mahina ang Los Angeles Lakers. Nasa kanyang 6 games last season sa Portland Trail Blazers ay nag-average ito ng almost 7 points at 6 rebounds per game. Kaya kung mabibigyan ng Los Angeles Lakers itong Portland Trail Blazers ng magandang trade offer, ay panigurado na papayag na ang Blazers na i-trade si Robert Williams lalo at marami na silang sentro sa kanilang roster. Na dito ay pagkakataon na ni Anthony Davis na bumalik sa kanyang dating posisyon na power forward. Lalo at ito nga ang request ni Anthony Davis ang makakuha ng legit na sentro ang Lakers para makabalik na siya ulit sa number 4 position. Mas madami rin kasi ang mga number of games na nalalaro ni Anthony Davis kapag ito ay nasa power forward. Mas comfortable din kasi ito dito at mas makakatulong din si Davis sa kanilang opensa. Hindi katulad kapag ito ay nasa center position ay mas lapitin ito ng injury dahil sa pakikipagbanggaan nito sa mga malalaking sentro ng kalaban. Isa pa ay sa depensa at rebounds lang nakafocus si Anthony Davis. Kapag nasa power forward position kasi si Anthony Davis ay mas nagagawa nito na makagalaw ng maayos kaya naman ay nakakalayo ito sa painted area. Na malaki nga itong advantage para kay Anthony Davis at sa Lakers dahil may shooting din kasi itong si Davis. Nabibihira niya nga lang kasi itong magamit kahit ang pagtira sa 3-point line. Lalo at mas nakafocus ito sa depensa at pagkuha ng rebounds para sa kanilang kupunan. Kaya naman ay kailangan talaga ng Los Angeles Lakers ng isang sentro na makakasama ni Anthony Davis sa loob ng court. Kagaya na lang ng ginawa ng Lakers sa kanilang championship run noong 2020. Na meron na silang JaVale McGee at Dwight Howard na mga big man na mga partner ni Davis. Kaya abangan na lang natin mga idol. Kung sino nga ba talagang sentro ang makukuha ng Los Angeles Lakers para kay Anthony Davis.